Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Adrian na kilalang palikero. Nagtungo siya sa isang tagumbaryo upang takasan ang babaeng kanyang nabuntis. Ngunit sa baryong yon ay nakilala niya ang misteryosang babae na si Liwayway. Kahit nalaman ni Adrian na aswang ang tatay ni Liwayway, ay patuloy pa rin niya itong niligawan. Si Liwayway na nga ba ang makakapagpabago sa pagiging mapaglaro sa pag-ibig ni Adrian? At magagawa bang ipaglaban ni Adrian si Liwayway sa tatay nitong si Lauro na tutol sa kanilang pagmamahalan? Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Matapos ang halos 10 oras na biyahe, ay bumaba na sa wakas ang guwapo at matipunong binata na si Adrian sa bus na kanyang sinakyan. Nakasuot siya ng puting polo shirt, itim na pantalon at puting sapatos. Isinuot niya ang kanyang shades upang protektahan ang mata sa matinding sikat ng araw. Habang bitbit ang isang traveling bag, ay luminga siya sa paligid. Napangiti si Adrian nang makita ang isang pamilyar na muka na papalapit sa kanya. Sinalubong ni Adrian ang lalaking yun ng isang mabilis na yakap. Finally! After 7 years, nakita na ulit tayo, Pablo. Ang tagal na nga rin pala, no? Pero parang mas lalo kang gumagwapo ngayon, Adrian, ah. Saka mas naging maputi ang balat mo. Siyempre, alam mo na, no? Itong kagwapuan ko ang puhunan ko sa mga babae. Saka ganito nga yata kapag palaging babad sa aircon eh. Pero sana man lang, may signal ang cellphone dito, no? Mas madali sana ang communication natin. Talagang kinailangan ko pang magpadala sa iyo ng sulat para lang malaman mo na gusto ko magbakasyon sa baryo nyo. Masyado kasing liblib ang baryo namin eh. Hindi na abot ang signal ng cellphone. Pero sigurado ka ba talaga na gusto mo magbakasyon sa amin? Sasabihin ko na kagad sa iyo na walang signal dun, ha? Walang TV, walang internet. At para kang namumuhay sa sinaunang panahon. At higit sa lahat, walang mga bar dun. Yun nga ang gusto ko eh. Gusto kong makahinga muna, mag-detox. Kumbaga eh, masyado na kasi akong napapagod sa mga ginagawa ko sa buhay eh. Hanep, nakakapanibago ka naman. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa iyo eh. Parang ibang-iba ka na sa Adrian na nakilala ko. Lahat naman ng tao nagbabago eh. Pero pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Pumunta na tayo sa bahay nyo. Sobrang init dito eh. Okay, walang problema. Tara na. Ako na magdadala niyang bag mo. Hinayaan ni Adrian na dalhin ni Pablo ang kanyang bag. Mula sa lumang bus station ay sumakay sila ng jeep. Halos kalahating oras silang bumiyahe at nang makababa sila ay tricycle naman ang sunod nilang sinakyan. Habang sakay ng tricycle ay nakamasid si Adrian sa kanilang dinadaanan. Halos puro malalawak na talahiban ang nasa magkabila ang kalsada. Iilan lang ang kabahayan na kanyang nakikita. Nang sandaling yun, ay hindi niya naiwasang isipin ang totoong dahilan kung bakit ninais niyang magtungo sa baryo ni na Pablo. Kahit labag yun sa kanyang kalooban. Inabot din sila ng mahigit kalahating oras bago tuluyang huminto ang tricycle sa isang malawak na lupain. Nagtatakang bumaba si Adrian nang makita niyang bumaba na si Pablo. Matapos magbayad ni Pablo sa tricycle driver, ay umalis na yon. Oh, nasaan ang bahay niyo rito? Wala naman akong nakikitang kabayan ah. Wala talaga rito. Kailangan pa natin maglakad. Siguro mga kalahating oras pa. Ano? Ganun kaliblib ang baryo niyo? Sinabi ko na yan sa sulat ko sa iyo eh. Dapat alam mo na yan. Pero bakit hindi na lang tayo diretsong inihatid ng tricycle hanggang sa bahay nyo?
Kaya ko naman magbayad kahit gaano kalaki ang singli niya sa pamasahe. Wow! Asensado ka na talaga ah. Alam mo, ganito kasi yan, Adrian. Masyado nang maliit ang daan sa gubat na dadaanan natin bago tayo makarating sa mismong baryo namin. Hindi na kayang dumaan doon ng tricycle, kaya hanggang dito na lang niya tayo hinatid. Pero huwag ka mag-alala kasi maraming puno sa gubat. Hindi na tayo maiinitan, saka mas presko at malamig ang hangin doon. Ganun ba? Mukhang wala naman akong choice kundi ang maglakad. Bahagyang natawa si Pablo. Kinuha ni Adrian ang bag niya kay Pablo at siya naman ang nagbuhat noon. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gubat na sinabi ni Pablo. Napakatahimik ng lugar na yon. Pakiramdam tuloy ni Adrian ay isang kasalanan ang gumawa ng ingay. Kaya naman, hindi na siya nagsalita habang naglalakad. Noon ay naging katrabaho ni Adrian si Pablo sa isang kumpanya sa syudad. 1 taon nang nagtatrabaho doon si Adrian nang ma-hire si Pablo. Walang nakikipagkaibigan kay Pablo dahil isa itong probinsyano. Kaya si Adrian na ang kusan lumapit at nakipagkaibigan dito. Nagkasundo agad silang dalawa. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa at nagkasama pa sila sa iisang apartment noon. Hanggang sa kinailangan na ni Pablo na bumalik sa baryo nito dahil namatay ang lola niya. Simula noon ay hindi na nagkaroon pa ng komunikasyon ang dalawa hanggang sa inalam ni Adrian ang address ni Pablo sa HR department ng dati nilang pinagtrabahuang kumpanya dahil kinailangan niyang makahanap ng isang lugar kung saan walang makakaisip na naroon siya. Makalipas ang ilang minuto ay binasag ni Pablo ang katahimikan. Teka lang tol, ano pala ang totoong dahilan mo kung bakit naisipan mo magbakasyon sa ganito kalayong lugar? Ha? Wala naman. Bigla lang kitang na-miss. Simula kasi nang umalis ka sa Maynila ay hindi na tayo nagkausap Gaya ng sinabi mo, walang signal sa lugar nyo. Adrian, kahit matagal tayo hindi nagkita ay kilala kita. Hindi ikaw ang klase ng tao na magbabakasyon sa isang lugar na malayo sa sibilisasyon. Alam kong hindi ka mabubuhay ng walang internet at syempre, walang babae. Grabe ka naman sa akin, Pablo. Pero sasabihin ko rin naman sa iyo ang totoong dahilan. Bigyan mo lang ako ng time na makapag-ipon ng lakas ng loob. Muling natahimik ang magkaibigan. Aminado si Adrian na totoo ang mga sinabi ni Pablo. Hindi siya mabubuhay ng walang internet at lalo na ng walang babae. Dahil sa taglay niyang kagwapuan at charm, ay madali niyang nakukuha ang mga babaeng nagugustuhan niya. Yun din ang naging dahilan kung kaya walang relasyon na nagtatagal sa kanya. Hindi niya kaya na isa lang ang kanyang nobya. May pagkakataon pa na 5 babae ang pinagsasabay-sabay niya. Para kay Adrian ay walang mali sa ginagawa niya. Mas marami siyang nobya ay mas nagiging malakas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Mas nararamdaman niya na gwapo talaga siya at kayang-kaya niyang paikutin ang kahit sinong babae sa kanyang mga palad. Tagaktak ang pawis sa mukha ni Adrian nang marating na nila ni Pablo ang isang bahay na may katamtamang laki. Gawa sa sawali ang dingding at ang bubong ay pawid. Sa harapan ay may mga nakatanim na halaman. Meron din doong 2 puno ng mangga na halos magkatabi at sa gitna ay may duyan na gawa sa lambat. Nandito na tayo! Welcome sa aming bahay! Aming bahay? Ibig sabihin may kasama ka? Asawa mo? Wala pa akong asawa. Saka na yan kapag stable na ang trabaho ko. Ang kasama ko rito ay si Lolo Ador. Wala nga lang siya ngayon, pero mamaya uuwi na yun. Tara na sa loob para makapagpahinga ka na. Pumasok na ang dalawa sa bahay. Agad na napansin ni Adrian ang isang estante na puno ng mga pinatuyong dahon at mga bote na may lamang langis. Teka, albularyo ka na ba ngayon? Hindi, nagtatrabaho ko sa munisipyo sa bayan.
Si Lolo Ador ang albularyo. Binata pa lang siya eh. Yan ang ikinabubuhay niya. Magaling din yung manghilot. Uy, talaga? Tamang-tama. Sumakit ang likod ko sa tagal ng biyahe sa bus eh. Pwede kaya ako magpahilot sa kanya mamaya? Oo naman. Mamaya sasabihin ko sa kanya. Pero ipapaalala ko na sa'yo ha. Medyo may pagkamasungit si Lolo. Matanda na kasi. Bugnutin yun. Kaya ikaw na lang ang bahala magpasensya sa kanya. Sanay na ako sa bugnutin, Chong. Topak nga ng mga babae, kinakaya ko eh. Natawa si Pablo sa sinabing yun ni Adrian. Maya-maya pa ay dinala na ni Pablo si Adrian sa isang kwarto. Ayon kay Pablo ay dalawa silang gagamit ng kwartong yun habang nandoon si Adrian. Si Lolo Ador naman ay sa kabilang kwarto na mas maliit. Iniwanan na siya ni Pablo sa kwarto upang makapagpahinga. Hinubad lang ni Adrian ang kanyang sapatos at saka siya humiga sa papag na tanging banig lang ang latag. Kahit hindi sanay na matulog sa matigas na higaan, ay agad na nakatulog si Adrian dahil sa labis na pagod sa napakahabang biyahe. Madilim na ang paligid nang magising si Adrian. Naulinagan niya ang boses ni Pablo sa labas ng kwarto habang kausap ang isang matandang lalaki. Alam niya na ang matandang yun ang lolo ng kanyang kaibigan. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nagpasalamat siya dahil may ilaw doon, dahil kanina ay iniisip niya na wala. Sabay na napatingin sina Pablo at Lolo Ador sa kanya. Unang kita pa lang ni Adrian kay Lolo Ador ay nahinuha niya kagad na totoo ang sinabi ni Pablo tungkol dito. Mukha nga yung masungit. Hindi man lang siya nito nginingitian o binati. Magandang gabi po, Lolo Ador. Ako po si Adrian. Kaibigan po ako ni Pablo sa Maynila. Hindi mo ba alam na anong oras na? Kanina pa ang oras ng hapunan. Alam mo bang kailangan ka pa naming hintayin? Dahil sa bahay na ito ay dapat sabay-sabay tayong kumakain. Lolo, hindi po alam yan ni Adrian eh. Saka pagod po siya sa biyahe kaya ngayon lang po siya nagising. Hayaan niyo na po. Ilang segundong tinitigan ni Lolo Ador si Adrian. Saka ito tumayo at nagtungo sa kusina. Tumayo na rin si Pablo at lumapit kay Adrian. Totoo nga ang sinabi mo, Tol. Masungit nga ang lolo mo. Sabi ko na sa'yo eh. Tara na't kumain. At ayaw niya talaga na pinaghihintay ang pagkain eh. Naupo na sina Adrian at Pablo sa harap ng hapagkainan. May pritong tilapia at ensaladang talong sa lamesa. Sa gitna ay naroon ang isang kaldero ng kanin. Sasandok na sana si Adrian ng kanin nang biglang tinampal ni Lolo Ador ang kamay niya. Aray! Bakit po, Lo? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na magdasal bago kumain? Magdadasal muna tayo. Ay, sorry po. Hindi ko po alam. Matalim ang mga mata ni Lolo Ador kay Adrian. Pumikit na silang tatlo at pinangunahan ni Pablo ang pagdadasal at pagpapasalamat sa pagkaing pagsasaluhan nila sa gabi na yun. Pablo, baka maselan sa pagkain ng kaibigan mo. Hindi ba't galing yan sa syudad? Sabihin mo sa kanya, wala tayong mamahaling pagkain dito. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Ador. Hindi naman po ako maarte sa pagkain eh. Lumaki po ako sa hirap, kaya sanay po ako sa mga simpleng pagkain. Mabuti naman kung ganon. Ayoko sa lahat ay yung maarte sa pagkain, lalo na't bisita lamang. Nagsimula na silang kumain. Naging magana ang pagkain ni Adrian dahil hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakakain ng lutong bahay. Sa syudad kasi ay mag-isa lang siyang naninirahan sa bahay na hinuhulugan niya at hindi siya marunong magluto. Kaya palagi siyang nagpapadeliver o hindi kaya ay kumakain sa iba't ibang fast food restaurant. Matapos ang masarap na hapunan ay lumabas si Adrian upang manigarilyo. Habang bumubuga siya ng usok ay napansin niya na napakatahimik ng paligid at wala na siyang nakikitang tao sa labas kahit hindi pa naman ganun kadilim. Hindi ka pa rin pala tumitigil sa pagyoyosi mo ha?
Nagulat si Adrian nang biglang magsalita si Pablo sa likuran niya. Tumayo ito sa tabi niya. Pambihira ka. Bumusina ka naman, Pablo. Nakakagulat ka naman. Ay, Diyos ko. Tumalo ng puso ko ah. Balik tayo sa tanong mo. Itong Yossi, binawasan ko naman na to. Napaits lang ako kasi kinakabahan ako sa lolo mo eh. Masyado siyang matapang. Ganun talaga si Lolo Ador. Kahit ako sinusungitan din nun. Pero mabait naman yun. Ganun nga yata kapag matanda na. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa dalawa habang ipinagpapatuloy ni Adrian ang pagtingin sa paligid. Teka Pablo, ganito ba dito palagi? Ang aga pa pero sobrang tahimik na ng paligid. Kahit isang tao sa labas wala akong makita oh. Ang layo sa Maynila, di ba? Ganito lagi rito kapag gabi na. Wala ka nang makikitang tao na nasa labas ng kani-kanilang mga bahay. Alam mo ba kung bakit? Bakit ba? Huwag ka mabibigla ah. Dahil sa aswang. Ano? Aswang? Pwede ba Pablo? Huwag mo nga akong takutin. Hindi totoo mga aswang-aswang. Kwentong barbero lang yan. Hindi totoo sa paniniwala mo. Pero sa paniniwala ng mga tao rito, totoo ang aswang, Chong. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako gagala kapag madilim na. Manatili ka na lang sa loob ng bahay, gaya ng ginagawa ng mga tao rito. Maniwala ka, Chong. Sa tingin mo ba ilalabas pa ako ng ganitong oras at maglalakad-lakad? Pambihira ka. Mabuti sana kung merong bar dito, wala naman. Pero, Chong, matanong ko lang. Kumusta mga babae rito? Marami bang magagandang bebot dito? Adrian, huwag mong dadalhin dito sa lugar namin ang pagiging playboy mo. Huwag mong paglalaroan ng mga babae rito. Bakit? Karamihan ba ng babae rito may alam sa pangungulam? Hindi. Saka, hindi ba dapat inaalis mo na yung pagiging mapaglaro mo sa mga babae? Tumatanda na tayo, Chong. 3 taon na lang, 30 na tayo. Dapat sa edad mong yan ay nag-aanap ka ng babaeng siseryosohin at pakakasalan mo. Saka, iba mga babae rito, hindi gaya sa syudad. Babae sa syudad o babae sa baryo, iisa lang ang mga yan. Pare-parehas lang ng mga babae ang mga yan, Pablo. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Basta, kapag nalagay ka sa trouble, ay huwag mong sasabihin na hindi kita pinagsabihan ha. Maiba ko, baka naman pwede mo nang sabihin ang totoong dahilan kung bakit bigla mo naisipan na magpunta rito. Hindi muna nagsalita si Adrian. Tinapos muna niya ang isang stick ng sigarilyo at nagsindi ng isa pa. Kumuha siya ng lakas ng loob sa paghit-hit sa sigarilyo bago niya sinagot ang tanong ni Pablo. Nakabuntis ako, Pablo Ano? Totoo ba yan? Ibig sabihin magiging ninong na ako ng anak mo? Hindi ba may kasunduan tayo na magiging ninong tayo ng unang magiging anak natin? Tinakasan ko yung babae. Ayoko pa ng responsibilidad. Hindi pa ako sawa sa buhay ng binata Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kung hindi ka pa pala handa na maging tatay, dapat nag-iingat ka. Gumamit ka ng proteksyon. Gumamit naman ako kaya lang biglaan yung gabi na yun Parehas kaming lasing tapos nagkayayaan sa hotel. Wala akong dala kaya sumigi ako kahit walang proteksyon. Ginigipit ako ng pamilya ng babae. Papatayin daw nila ako kapag hindi ko pinanagutan yung anak nila. Syempre, natakot ako kaya umiskap muna ako. Kaya naisipan mo magtago dito, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ganun yun, Adrian. Kasi kung hindi ka nagtatago, ay wala ka rito at naroon ka sa Maynila. Hinaharap mo sana ang problema mo. Di kung ayaw mo magpakasal, panagutan mo na lang yung bata. Sabihin mo na magsusustento ka na lang. Sinabi ko na yan, Chong. Pero ayaw pumayag ng babae sa kanang pamilya niya. Dapat daw, ikasal kaming dalawa. Narinig ni Adrian ang pagbuntong hininga ni Pablo. Mas mabilis niyang naubos ang pangalawa niyang sigarilyo dahil sa labis na kaba habang kausap ang kanyang kaibigan. Kung ganun, Chong, matatagalan ka pala rito. Ganun na nga, Chong.
Ang totoo di ko na rin alam kung babalik pa ako sa Maynila Siguro papahupain ko muna ang sitwasyon bago ako bumalik doon. Pero kung ako sa'yo, harapin mo yan, Chong. Magpakalalaki ka. Bilang mga lalaki, hindi dapat tayo tumatakbo sa isang responsibilidad na may batang involved. Tinapik ni Pablo ang balikat ni Adrian at pumasok na ito sa loob ng bahay. Naiwan si Adrian na mag-isa sa labas na nag-iisip. Ang totoo ay naaawa siya sa magiging anak niya sa babaeng nabuntis niya, pero mas nananaig sa kanya ang kagustuhan niyang patuloy na maging malaya at ang pagtutol niya na manatili sa isang kasal na alam niyang panghabang buhay. Sa mga unang araw ni Adrian sa baryo ni Pablo ay labis siyang nahirapan sa pag-a-adjust. Maaga siyang gumigising dahil ayaw ni Lolo Ador na tanghali na siyang bumabangon. Walang signal kaya hindi niya nagagamit ang kanyang cellphone. Wala rin siyang makausap buong araw kundi si Lolo Ador lang na tahimik, masungit at laging abala sa panggagamot. Mula umaga hanggang hapon ay wala si Pablo sapagkat nagtatrabaho yon sa bayan. May mga pagkakataon na naiisip ni Adrian na bumalik na lamang sa syudad. Pero sa tuwing naiisip niya yon, ay naiisip niya rin ang babaeng nabuntis niya. Isa pa, natatakot siya na baka totohanin ng pamilya nito na papatayin siya kapag hindi niya pinakasalan ang babaeng yun. Hindi pa siya handang harapin ang problemang tinakasan niya, kaya kahit mahirap ay pinili niyang manatili sa lugar na yon at umasa siya na magiging maayos din ang lahat pagdating ng tamang panahon. Isang araw ng Sabado, walang pasok sa trabaho si Pablo kaya labis na natuwa si Adrian. Sa wakas ay hindi na lang si Lolo Ador ang makakasama niya. Nang makapag-almusal sila ay inaya si Adrian ni Pablo na mamasyal sa isang magandang lugar sa baryong yun. Dinala siya ni Pablo sa isang malinis na ilog na nasa dulong bahagi ng baryo. Medyo mabato roon pero bawing-bawi naman sa sobrang linaw ng tubig. Bukod doon ay napakaganda rin ng paligid. Napakaraming puno sa paligid kaya kahit tirik na tirik ang sikat ng araw ay hindi ganon kainit. Sa iba't ibang bahagi ng ilog ay may ilang kababaihan na abala sa paglalaba at ilang bata na naliligo at naglalaro. Namamanghang pinagmasdan ni Adrian ang buong paligid. Ayos Wala bang entrance fee dito, Chong? Grabe, sobrang ganda dito. Wala, Chong, libre lang to. Kahit na anong oras ay pwede ka magpunta dito nang wala kang binabayaran. Napakaswerte niyo pala dito kasi may ganito kayo kaganda at kalinis na ilog. Hindi kasi abusado ang mga tao rito. Saka naniniwala kami na may nagbabantay na diwata sa ilog na to. At kapag nilapastangan namin tong ilog ay magagalit siya. Kaya ganun na lamang alagaan ng ilog na to. Napailing si Adrian habang tumatawa. Hanep kagabi aswang, ngayon naman diwata. Anong susunod? Tikbalang, kapre, tiyanak, o baka naman sigbin? Hoy, ikaw talaga. Puro kakalokohan. Alam mo, parang ang sarap mag-inom dito. Wala ba mabibila ng alak dito, Chong? Meron naman. Gusto bang bumili ako? Samahan ko na rin ng chicharon para may pulutan. Sige, hintayin na lang kita rito, Chong. Nagmamadaling umalis si Pablo habang si Adrian naman ay pinagsawa ang kanyang mata sa ganda ng kanyang nakikita. Muli niyang nakita ang mga batang naliligo sa ilog at nakaramdam siya ng inggit sa mga yon. Hinubad niya ang kanyang sando at nalantad ang kanyang matipunong katawan. Lumusong siya sa malamig na tubig ng ilog na tanging shorts lang ang suot. Grabe ang lamig! Nakaka-relax! Ang sarap dito! Masayang naglalangoy sa ilog si Adrian ay bigla siyang natigilan nang may nakita siyang isang babae na papunta sa ilog. May batya na nakapatong sa ulo nito at may dala itong palo-palo. Umupo ang babae sa bato sa gilid ng ilog at nagsimulang maglaba. Tila
na batubalani si Adrian sa kagandahan ng babaeng yon. Morena ang kutis ng babae, mahaba ang tuwid at itim nitong buhok na paminsan-minsan ay hinahawi nito kapag humahangin ng malakas. Simple ang ganda ng babae pero napakalakas ng dating nito para kay Adrian. Napaka-inosente nitong tignan na para bang hindi ito makabasag ng pinggan. Adrian, nandito na ang request mong alak ko. Napapitlag si Adrian nang marinig ang boses ni Pablo. Tumingin siya sa kaibigan niya na may 2 bote ng malaking beer at isang supot ng chicharon. Umahon muna sa ilog si Adrian at lumapit kay Pablo. Binuksan ni Pablo ang 2 bote ng beer gamit ang ngipin. Inabot nito ang isang bote sa kanya at saka sila umupo sa malapad na bato sa tabi ng ilog. Habang tumutungga ng beer, ay nakatitig si Adrian sa napakagandang babae. Hindi niya pa rin maalis ang tingin niya sa dalaga. Marami na siyang nakitang magagandang babae sa Maynila, ngunit iba ang dating ng babaeng yon para sa kanya. Teka lang, bakit kanina ka pa ba tulala dyan? Uy, Adrian, para ka na maligno ah. Chong, sino yung babae na yon? Ininuso ni Adrian ang magandang babae at tinignan naman ni Pablo ang itinuro niya. Ah, si Liwayway yun. Bakit? Type mo? Oo, Chong. Sobrang ganda niya kahit sa malayo. Naku, tinamaan ka ng magaling. Okay, sige. Payag na akong pormahan mo ang kahit sinong babae dito sa baryo namin. Maliban lang kay Liwayway. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Kung oo, walang problema sa akin. Kilala mo naman ako eh. Mapagbigay ako pagdating sa mga kaibigan ko. Wala akong gusto sa kanya, Chong. Ang kwento kasi dito sa amin eh, aswang ang tatay ni Liwayway na si Mang Lauro. Kaya kung mapapansin mo, ay nakahiwalay siya sa ibang mga naglalaba kasi iniiwasan sila ng mga tao rito eh. Kasi ang alam dito sa amin ay aswang din niyang si Liwayway. Kasi aswang nga ang tatay niya. Ayan ka na naman sa mga aswang-aswang mo eh. Saka tignan mo nga siya. May aswang bang ganyang kaganda? Sandali, Chong, at lalapitan ko ha. Magpapakilala ako. Tumungga muna ng alak si Adrian bago siya tumayo. Sinubukan siyang pigilan ni Pablo, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Mas nanaig sa kanya ang kagustuhang makilala ang babaeng yon. Hindi na bago kay Adrian ang ganong gawain. Para sa kanya ay napakadali lang kausapin ng isang babae kahit hindi pa siya nito kilala. Nang makalapit si Adrian kay Liwayway, ay mas lalo siyang nabighani rito. Napagtanto niya na mas maganda pala ito sa malapitan. Sobrang amo ng mukha nito na para bang sa buong buhay nito ay hindi pa ito nakakagawa ng kasalanan. Patuloy lang si Liwayway sa pagkuskus at pagpalo sa damit na nilalaban nito. Tila hindi nito ramdam na nakatayo si Adrian sa tabi nito. Tumikhim si Adrian upang kunin ang atensyon ng dalaga. Tumingin naman ang dalaga sa kanya habang may gulat at takot sa mga mata. Agad namang ipinakita ni Adrian ang kanyang magandang ngiti na alam niyang kinahuhumalingan ng napakaraming mga babae. Hello miss. Ako nga pala si Adrian. Ang sabi ng kaibigan ko Liwayway daw ang pangalan mo. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo. Inilahad ni Adrian ang kanyang kamay, pero tinignan lang yon ni Liwayway. Nagulat siya nang mabilis na nagligpit si Liwayway ng mga nilalaban nito. Inilagay nito sa batya ang mga damit at tumayo. Ipinatong nito ang batya sa ulo at nagsimulang maglakad palayo sa kanya. Sandali miss. Aalis ka na? Hindi ka pa tapos maglaba, di ba? Hindi siya pinansin ni Liwayway. Tuloy lang ito sa paglalakad ng mabilis. Hinabol ni Adrian ng babae at hinawakan niya ito sa braso. Lumingon si Liwayway sa kanya at nawalan ito ng balanse. Napasubsob ito sa matipunong dibdib ni Adrian habang ang ilang piraso ng mga damit na nasa batya ay nalaglag sa lupa. Parang napasok na inilayo ni Liwayway ang sarili kay Adrian.
Tignan mo ang ginawa mo. Nadumihan na ang mga damit ko. Ikaw naman kasi, bigla-bigla ka nalang umaalis. Pero huwag ka mag-alala, tutulungan kitang laban ng mga yan. Hindi na sumagot si Liwayway. Pinulot nito ang mga damit at muling inilagay sa batya. Tutulungan na kita, Liwayway. Akmang pupulutin ni Adrian ng isang damit, pero bigla siyang pinanlisikan ng mga mata ni Liwayway. May kung anong takot at kilabot ang gumapang sa kanya sa paraan ng tingin na yon ng dalaga. Kinuha ni Liwayway ang huling piraso ng damit na nasa lupa at saka yun nagmamadaling umalis. Nakangising sinundan ng tingin ni Adrian ang papalayong dalaga, saka siya bumalik sa kinaroroonan ng kaibigan niyang si Pablo. Grabe! Iba nga talaga ang mga babae dito sa baryo niyo, Pablo. Ang susungit. Ibang-iba sa mga babae sa Maynila na isang ngiti ko lang, ibinibigay na kagad ang number nila sa akin. Adrian, sinasabi ko na sa'yo, tigilan mo si Liwayway. Bakit ko siya titigilan? Mas na-challenge pa nga ako sa kanya eh. Bigyan mo lang ako ng 1 week, makikita mo at bibigay din yun sa akin. Magiging girlfriend ko rin niyang si Liwayway. Makinig ka sa akin, Adrian. Aswang ang tatay ni Liwayway. Hindi lang sila pinapaalis ng mga tao rito kasi hindi naman sila nananakit eh. Hindi sila kagaya ng ibang aswang dito sa baryo namin na pumapatay ng mga alagang hayop o kaya ng tao. Tinawanan lang ni Adrian ang sinabing yun ni Pablo. Hindi niya pinaniniwalaan ang sinabi nito dahil alam niya na hindi naman totoo ang mga aswang. Kinuha niya ang bote niya ng beer at muling uminom habang naglalaro sa isip niya kung paano niya paiibigin si Liwayway. Alam ni Adrian na kailangan niyang malaman kung saan nakatira si Liwayway upang maumpisahan niya ang panliligaw niya rito. Tinanong niya si Pablo, ngunit ayaw naman itong sabihin kung saan nakatira ang dalaga. Ang ginawa niya ay tumambay siya sa ilog ng sumunod na araw at umasa siya na muling makikita roon si Liwayway na naglalaba. Umaga pa lang ay nasa ilog na siya at matyaga siyang naghintay sa hindi kalayuan. Hanggang sa pagsapit ng tanghali ay nakita nga niya ang pagdating doon ni Liwayway, ngunit hindi ito naglaba ng araw na yon. Naglangoy ito sa ilog at nagkuskus ng balat habang suot ang puting damit na hanggang tuhod ang haba. Tahimik na nakakubli si Adrian sa likod ng isang puno at mula roon ay pinapanood niya si Liwayway. Makalipas ang ilang sandali ay umahon na sa tubig si Liwayway. Nagsimulang maglakad palayo sa ilog. Palihim itong sinundan ni Adrian. Ayaw niyang palampasin ng pagkakataon na yon na malaman kung saan nakatira ang dalagang bumiyag sa kanyang puso. Masukal ang daan na kanilang nilakaran. Puno ng mga patay na puno ang paligid at meron ding matataas na talahib. Hanggang sa huminto si Liwayway sa harap ng isang maliit at medyo sirang kubo na halos natatakpan na ng mga halamang gumagapang. Naging mapusok si Adrian at lumapit siya sa mismong kubo. Napansin niyang nakabukas ang pinto, pero bago pa siya tuluyang makalapit doon ay isang matangkad na lalaki ang dumating. Makapal ang balbas at bigote nito, kayumanggi ang kulay ng balat at halatang batak sa mabibigat na trabaho. May dalang itak ang lalaki, kaya nakaramdam ng takot si Adrian. Sino kang walang yaka? Anong ginagawa mo rito? Hindi nakapagsalita si Adrian sa pagkabigla. Mula sa loob ng kubo ay lumabas si Liwayway at nagulat ito nang makita siya. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ang lalaking yan, Liwayway? Hindi po, Itay. Nilapitan niya po ako kahapon sa ilog at nakikipagkilala po siya sa akin. Sa tingin ko po ay hindi siya taga rito. Binubusuhan mo ba ang anak ko? Sandali lang po. Magpapaliwanag po ako. Huwag po muna kayo magalit sa akin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Kung ayaw mong paghiwa-hiwalayin ko mga parte ng katawan mo gamit ang aking itak, ay umalis ka na. Opo. Aalis na po ako. Sorry po. At huwag ka nang babalik dito.
Nakayuko at nanginig sa takot na naglakad palayo si Adrian. Kulang na lang ay tumakbo siya. Panay din ang lingon niya sa likod at baka bigla siyang habulin ng tatay ni Liwayway. Nang makabalik na siya sa ilog, ay doon na siya nakahinga ng maayos. Grabe! Ang tapang naman ng tatay ni Liwayway. Ganun ba talaga lahat ng tao rito? Parang lahat sila maiinitin ng ulo. Nang makauwi si Adrian sa bahay ni na Pablo, ay kinabahan siyang muli dahil nakahanda na ang tanghalian. Nakaupo na si na Pablo sa may hapagkainan at si Lolo Ador ay masama ang tingin sa kanya. Wala itong sinabi pero ramdam niya ang inis nito. Umupo si Adrian at matapos nilang magdasal ay nagsimula na silang kumain. Bilang pambawi dahil nahuli siya sa oras ng tanghalian, ay siya na ang naghugas ng kanilang pinagkainan sa likod ng bahay. Habang nagsasabon ng pinggan, ay lumapit si Pablo sa kanya. Nagalit na naman si Lolo Ador sa'yo. Ang sabi niya, kung hindi ka raw marunong sumunod sa patakaran niya, ay paaalisin ka raw niya. Si Lolo Ador talaga masyadong mainitin ang ulo. Saan ka ba kasi galing? Kaninang umaga ka pa umalis ah. Galing ako sa bahay ni na Liwayway. Alam ko na kung saan siya nakatira. Sinundan ko siya pagkatapos niyang maligo sa ilog kanina. Adrian naman! Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin? Napakaraming babae dito sa baryo. Sila na lang ang biktimahin mo. Huwag lang si Liwayway. Grabe ka naman sa salitang biktimahin, Chong. Para naman akong kriminal. Okay, sige. Para sa kapayapaan ng isip mo, hindi ko lulukohin o paglalaruan si Liwayway. Hindi ba? Ang sabi mo maghanap ako ng babaeng seseryosohin ko? Pwes, si Liwayway na yun, Chong. Grabe, Pablo. Totoo nga yata ang love at first sight. Hindi naman ito sa kung seseryosohin mo siya o hindi, Adrian . Aswang nga kasi ang tatay ni Liwayway. Aswang, naiintindihan mo ba? Gusto mo bang i-spell ko pa sa'yo para maintindihan mo? Talagang hindi kita maintindihan kung bakit pinipilit mong aswang ang tatay ni Liwayway. Oo, matapang siya at masungit, pero hindi siya aswang. Nakita mo na si Mang Lauro? Yung tatay ni Liwayway? Oo, kanina. Muntik pa nga akong tagain ng itak . Pero kung inaakala niya na matatakot ako, nagkakamali siya. Mas lalo lang akong nata-challenge. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mo, Chong. Ipagdadasal ko na lang na sana ay hindi ka mapahamak sa ginagawa mo na yan. Hindi na pinansin ni Adrian ang sinabi sa kanya ng kaibigan si Pablo. Walang ibang nasa isip niya ng sandaling yon, kundi ang masimulan na ang panliligaw niya kay Liwayway upang maging nobya niya na ito. Kinabukasan ng gabi, nakatambay si Adrian sa labas ng bahay ni na Pablo habang hawak ang isang lumang gitara. Seryoso siya sa pagtotono ng gitara nang dumating na si Pablo mula sa trabaho nito sa bayan. Oh, saan mo naman nakuha yung gitara mo? Hiniram ko doon sa anak na binatilyo ni Manang Olga dyan sa tapat. Nakita ko kasi na nagigitara yung anak niya kanina . Maganda yan, para may pinaglilibangan ka at hindi kung ano-ano ang naiisip mong gawin. Ano ka ba? Hindi ko to gagawin libangan. Gagamitin ko to para haranahin mamaya si Liwayway. Namilog ang mga mata ni Pablo. Hinawakan siya nito sa braso at hinila siya palayo sa bahay. Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ni Liwayway. Baka marinig ka ni Lolo Ador. Saka anong sinasabi mong haharanahin mo siya? Magpapakamatay ka ba? Mamamatay ako kapag hindi ko naging girlfriend si Liwayway, Pablo. Hindi ba ganito ang ginagawa ng mga nanliligaw sa mga ganitong baryo? Dapat haranahin ng mga dalaga. Di ba ganun yun? Hindi ako papayag na magpunta ka sa bahay ni Liwayway ng ganitong oras. Masyadong delikado yun. Dahil na naman sa aswang. Kasi aswang ang tatay ni Liwayway. Ay nako, Pablo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi totoo ang mga aswang? Ilang taong ka rin tumira sa Maynila, di ba? May nakita ka bang aswang? Huwag mong ikumpara ang Maynila sa baryo namin, Adrian. Marami ka pang hindi nalalaman dito. Saka, tigilan mo sabi si Liwayway . Ang kulit mo. Kahit na anong sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan, Pablo. Magpupunta pa rin ako mamaya sa bahay ni Liwayway at haharanahin ko siya. Sayang naman ang ganda ng boses ko kung hindi niya maririnig, di ba? Malay mo,
itong boses ko pala ang maging dahilan para ma-inlove siya sa akin. Hindi na hinintay ni Adrian na magsalita si Pablo at pumasok na siya sa bahay. Alam niya kasi na puro pagtutol at pagpigil lang ang maririnig niya sa kanyang kaibigan. Ayaw niya na makasagap ng mga negatibong enerhiya bago siya sumabak sa pangaharana kay Liwayway mamaya. Matapos ang hapunan ay nagpractice na ng pagganta at pagtugtog ng gitara si Adrian sa sala. Nasa kusina pa rin sina Lolo Ador at Pablo. Nasa gitna ng pag-aawit si Adrian nang biglang nagsalita si Lolo Ador. Pablo, mukhang may nag-aaway na naman pusa sa bubong. Itaboy mo nga. Lolo, hindi po nag-aaway na pusa yun. Si Adrian po yun, kumakanta siya. Anak nang, kanta ba yun? Parang tunog na ginugupit na yero ang boses. Ito talagang si Lolo Ador. Number 1 na basher ko. Pambihira talaga itong matandang to. Ipinagpatuloy na ni Adrian ng pagkanta at pagtugtog ng gitara. Maya-maya pa ay dumaan si Lolo Ador at huminto sa kanyang harapan. Ikaw, bukas ka na tumula dyan at ako'y matutulog na. Nakakahiya rin sa mga kapitbahay at baka isipin merong umiiyak dito. Hindi sinagot ni Adrian si Lolo Ador. Pumasok na ang matanda sa kwarto nito at isinarado ang pinto. Sunod namang lumapit si Pablo sa kanya. Ibubuka pa lang nito ang bibig ay inunahan niya na ito sa pagsasalita. Ops, ops, ops! Huwag mo nang sayangin ang laway mo. Kahit na anong sabihin mo, tutuloy pa rin ako mamaya. Alam ko, pero hindi kita pwedeng hayaan na magpunta ron na mag-isa. Sasamahan kita. Nagliwanag ang mukha ni Adrian sa kanyang narinig. Yan! Yan ang gusto ko. Ikaw na talaga ang pinaka-supportive kong kaibigan. Ayos ka talaga, best friend. Hindi pa rin kita suportado sa panliligaw mo na yan kay Liwayway, Adrian. Sasamahan kita kasi gusto ko makasiguro na magiging ligtas ka. Bisita ka namin dito at ayoko mapahamak ka. Kung ano man ang dahilan mo, kaya ka sasama sa akin, ay salamat pa rin. Pero mamaya na tayo umalis. Hintayin muna nating makatulog si Lolo. Okay, walang problema. Ayos na ayos. Napakasaya ni Adrian ng sandaling yun. Ang totoo, may konti pa rin siyang takot na magpunta ng mag-isa sa bahay ni Liwayway dahil kay Mang Lauro. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari sa unang pagkikita nila. Ganun pa man, alam niya na ang panghaharanang gagawin niya ay isang malaking hakbang upang ipakita kay Liwayway na gusto niya talaga ito. Pagsapit ng 11:00 ng gabi ay sinabi na ni Pablo kay Adrian na maaari na silang umalis dahil mahimbing na ang tulog ni Lolo Ador. Dinala ni Adrian ang gitara at habang naglalakad sila ay napansin niya ang isang plastik ng asin na dala ni Pablo. Hoy Chong, may manadaanan ba tayo nagtitinda ng balot at may dala kang asin? Hindi to para sa balot. Para to sa aswang. Takot sa asin ng mga aswang. Mabuti nang sigurado. Pero baka magbago pa ang isip mo, Adrian. Huwag mo nang ituloy ito. Umuwi na lang tayo. O kung gusto mo talagang haranahin si Liwayway, bukas na lang ng umaga. Pambihira na yan, oo. Alam mo, ikaw tong probinsyano pero ikaw itong hindi alam na gabi lang ginagawa ang harana. Saka maganda nga na gabi mangharana para romantic kasi tahimik. Patuloy na naglakad ang dalawa. Bagamat kinakabahan, ay mas lamang ang kasiyahan ni Adrian. Hindi na lang niya binigyan ng pansin ang manakanakang paglinga ni Pablo sa paligid na para bang iniisip nito na anumang sandali ay may susunggab sa kanila na kung ano mula sa kung saan. Matapos nilang makatawid sa ilog, ay dinaanan nila ang masukal na daan patungo sa bahay ni Liwayway. Hindi nagtagal ay natanaw na ni Adrian ang kubo kung saan naninirahan ang dalagang nais niyang haranain sa gabing yun. Biglang hinawakan ni Pablo sa braso si Adrian. Napatingin siya sa kanyang kaibigan. Adrian, umuwi na tayo. Grabe na ang kilabot na nararamdaman ko eh. Baka naman kasi kailangan mo lang gumamit ng banyo kaya ka kinikilabutan. Pero kung natatakot ka talaga,
Sige, umuwi ka na lang, mauna ka na. Kaya ko naman to kahit mag-isa lang ako eh. Anak ng 7 kagaw naman talaga oh. Masyado ka talagang pasaway. Ipapaalala ko lang sa'yo na yung pagkahumaling mo sa mga babae ang palaging nagpapahamak sa'yo. Pero hindi sa pagkakataong to, Chong. Ngumiti si Adrian at tinapik-tapik sa pisngi ang kaibigang si Pablo. Muli siyang naglakad at tuminto sa nakasaradong bintana ng kubo ni Naliwayway. Tumikhim siya bago nagsimulang tumugtog ng gitara. Sinabayan niya yon ng sintonadong pag-awit, pero sa kanyang pandinig ay napakaganda ng kanyang boses. Habang patuloy ang kanyang pag-awit, ay wala siyang nakikitang nagsindi ng ilaw, pero ramdam niya na naririnig ni Liwayway ang kanyang pag-awit. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na ni Adrian ang panghaharana. Huminga siya ng malalim at naghintay na bubuksan ni Liwayway ang bintana. Oh, ngayon tapos ka ng mangharana. Umuwi na tayo. Anak ng teteng, oo. May lakad ka ba? May taxi bang naghihintay sa'yo at nagmamadali ka? Sandali lang. Sigurado ako na pagbubuksan ako ni Liwayway ng bintana. Easy ka lang dyan, relax lang. Tumalon ang puso ni Adrian nang makita niya na may nagliwanag sa loob ng kubo. Hindi nagtagal ay bumukas ang bintana at sumilip mula roon si Liwayway. O diba? Sabi ko na sa iyo eh, bubuksan ni Liwayway ang bintana eh. Anong ginagawa niyo rito? Umalis na kayo bago pa dumating si tatay. Wala ang tatay mo? Sakto, buti na lang wala siya. Adrian, tara na. Sundin mo na lang ang sinabi ni Liwayway. Umalis na tayo. Hindi ako natatakot sa tatay mo, Liwayway. Hayaan mong ipakita ko sa kanya na malinis ang hangarin ko sa'yo. Gusto kitang ligawan. Bigyan mo naman ako ng tsanso. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Umalis na kayo. Adrian, tara na. Umuwi na tayo. Mahigpit na hinawakan ni Pablo ang braso ni Adrian at hinila siya nito palayo sa bahay ni Liwayway. Napilitang umalis si Adrian nang isarado na ni Liwayway ang bintana. Ngunit sa loob niya ay sigurado siyang hindi pa yon ang huling beses na susubukan niyang ligawan ang babaeng itinitibok ng kanyang puso. Habang naglalakad sa kasukalan, ay biglang lumakas ang hangin. Yumuko ang matataas na talahib sa paligid. Sandali silang napahinto at sa pagtingala nila ay nakita nila ang isang parang napakalaking ibon na lumilipad. Paikot-ikot yun sa itaas na para bang naghihintay lang yun ng tamang pagkakataon para atakihin ang target nito. Grabe! Ang laki namang ibon nun! Ano ba yun, Agila? Teka, hindi. Para namang napakalaking paniki. Hindi yun ibon. Aswang yun, Adrian. Aswang! Tumakbo na tayo! Namilog ang mga mata ni Adrian nang biglang bumulusok pa ibaba ang tila napakalaking ibon sa gawin nila. Hinila siya ni Pablo at tumakbo sila ng mabilis. Sandaling tumingin sa likod si Adrian at doon niya nakita ng mas malapitan ang nilalang na may malaking pakpak. Nang hilakbot siya dahil nakakakilabot ang anyo ng naturang nilalang. Mukha itong taong paniki na may matutulis na mga kuko at ngipin. Mahaba na patulis ang tenga nun. Namumula ang mga mata ng nilalang na mas lalong nagpatindi sa takot ni Adrian. Bilisan mo, Chong! Hindi tayo pwedeng maabutan ng aswang! Bilisan mo! Sa hindi inaasahang pangyayari, ay natalisod si Adrian sa isang bato. Nabitiwan niya ang gitara. Napasubsob siya sa lupa at sa pagharap niya ay napasigaw siya dahil pasugod na sa kanya ang nakakatakot na halimaw. Ngunit dumaan lamang ang nilalang sa ibabaw ni Adrian. Muli yung lumipad pataas hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanilang paningin. Hindi makagalaw si Adrian mula sa pagkakahiga sa lupa. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Lumapit si Pablo sa kanya at tinulungan siya nitong tumayo. Tara na! Baka balikan tayo ng aswang, Chong! Hindi pa rin makapagsalita si Adrian. Tumayo siya at kinuha ang gitara. Hanggang sa makauwi sila sa bahay,
ay nanginginig pa rin si Adrian. Hindi maalis sa isip niya ang mukha ng nakakatakot na nilalang na umatake sa kanila ng kaibigan niyang si Pablo. Habang nakaupo sa sala, ay inabutan si Adrian ng isang baso ng tubig ni Pablo. Oh, uminom ka na muna ng tubig. Namumutla ka na eh. Kinuha ni Adrian ng baso at inubos ang tubig. Kahit paano ay nabawasan ang bilis ng tibok ng puso niya matapos niyang uminom. O ano? Kala mo siguro naman naniniwala ka na totoo nga may aswang. Yun na ba yung aswang na sinasabi mo, Chong? Yun na nga, hindi ba't nakakatakot siya? Hindi ako naniniwala dati sa aswang. Pero sa nakita ko kanina, mukhang tama ka nga, Pablo. Totoo nga ang aswang. Akala ko katapusan na natin kanina eh. Sigurado ko na maraming babae ang iiyak kapag namatay ako kasi hindi na nila matitikman ang kagwapuan ko. Hataw, iba ka rin talaga eh, no? Muntik na nga tayo mamatay eh. Nagagawa mo pang magyabang ng ganyan? Hindi ako nagyayabang, Pablo. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Talagang mahal pa rin ako ng Diyos at ayaw niya sigurong mabawasan ng gwapo ang mundo natin. Pero buti na lang talaga at nakaligtas tayo dun sa pangit na aswang na yun. Kung nagkataon ni wala, kwento na tayo ngayon. Anong aswang ang sinasabi yung dalawa? Nagulat sina Adrian at Pablo nang makita nila si Lolo Ador na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kwarto nito. Matalim ang mata ng matanda habang nakatingin sa kanilang dalawa. Naglakad ito palapit kina Adrian at mas naging matalim ang mga tingin nito. O ano? Kinuha naman ang mga diwede at dila nyo at hindi na kayo nakapagsalita. Samantalang kanina ang iingay nyo habang ako'y natutulog. Magsalita kayo. Ano tong naririnig ko tungkol sa aswang? Wala po, Lolo. Kinikwentuhan ko lang po si Adrian ng mga kwentong aswang dito sa ating baryo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit iba yata ang narinig ko kanina? Sinabi nyo na inatake kayo ng aswang. Hindi ako bingi, Pablo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Lumabas ba kayong dalawa ng ganitong oras? Opo, Lolo Ador. Lumabas po kami at tinabol po kami ng isang aswang na lumilipad. Adrian, ano ba? Pablo, narinig naman ni Lolo Ador ang pinag-usapan natin eh. Wala nang dahilan para hindi sabihin sa kanya ang totoo. Saka parang hindi mo kilala ang lolo mo. Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi tayo nagsasabi ng totoo. Totoo ba ang sinabi ni Adrian, Pablo? Hinabol kayo ng lumilipad na aswang? Opo, Lolo, totoo po. Ito po kasing si Adrian eh. Bigla na lang po lumabas. Sinamahan ko lang po siya kasi alam ko po na delikado na sa labas kapag ganitong oras. Hindi ko naman po alam na may aswang na-atake sa amin. Ilang beses ko na po siya sinabihan na may aswang po dito, pero hindi po siya naniniwala eh. Yang pagiging matigas ng ulo mo ang magpapahamak sa'yo, Adrian. Dayo ka lang sa lugar namin at marami ka pang hindi nalalaman dito. Naiintindihan ko kung hindi ka naniniwala sa aswang dahil karaniwan na yan sa mga galing ng syudad. Kaya kung hindi ka mapagsabihan at ipipilit mo mga gusto mong gawin, ay mas makabubuti na umalis ka na lang dito. Ayoko mapapahamak ka habang nandito ka sa aking bahay dahil kargo ka pa namin. Matapos yun, ay bumalik na si Lolo Ador sa silid nito. Naiwan sina Adrian at Pablo na walang imik. Hindi nagtagal ay pumasok na rin sila sa kanilang kwarto at nahiga. Ngunit hindi magawang makatulog ni Adrian ng gabing yun. Kung sa nakalipas na araw ay ang muka ni Liwayway ang nasa isip niya. Nang gabing yun ay ang nakakatakot na mukha ng aswang ang naglalaro sa kanyang imahinasyon. Kinabukasan ay ibinalik na ni Adrian ang gitarang hiniram niya. Dahil sa nagasgasan yun nung nakaraang gabi, ay binigyan niya ng pera ang may-ari ng gitara. Pagbalik niya sa bahay, ay naabutan niya si Pablo na nakaupo sa labas. Oh, Chong, bakit di ka pa yata nakabihis? Tinatamad ka bang pumasok sa trabaho mo ngayong araw? Holiday ngayon, kaya hindi ako papasok. Mabuti naman, para hindi lang si Lolo Ador ang makakausap ko maghapon. Umupo si Adrian sa tabi ni Pablo. Bumalik sa alaala niya ang nangyari sa kanila kagabi. Grabe, Chong.
Hindi ko talaga makalimutan yung aswang. Hanggang sa panaginip nagpakita siya sa akin. Siguro naman makikinig ka na sa akin simula ngayon. Maganda na rin na nangyari yun para hindi mo iniisip na sinungaling ako. Pero alam mo, malakas ang kutob ko na si Mang Lauro yung aswang na umatake sa ating kagabi. Yung tatay ni Liwayway? Paano mo naman nasabi? Hindi kasi ikaw ang unang dayo rito na nagtangkang ligawan si Liwayway. Mabenta kasi talaga siya sa mga dayo. Hindi na ako nagtataka kasi napakaganda naman talaga niya. At alam mo ba na lahat ng dayo na nagtangkang manligaw kay Liwayway ay inatake ng aswang. Ang hinala namin, ayaw ni Mang Lauro na may nanliligaw sa anak niya. Bakit naman? Siguro gusto niyang protektahan si Liwayway. Gusto niyang protektahan ang sikreto nilang mag-ama na hindi naman na sikreto sa amin kasi nga may hinala kami na aswang sila. Pinag-isipan ni Adrian ang mga sinabi ni Pablo. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang pagkagusto niya kay Liwayway. Mas lalo pa siyang nagkaroon ng kagustuhan na maging nobya si Liwayway dahil mas matindi ang sinisigaw ng kanyang puso kesa sa naririnig ng kanyang tenga. Sa kabila ng mga nalaman niya, ay sinabi pa rin ni Adrian sa sarili na hindi siya hihinto hanggang sa maging nobya niya na si Liwayway. Isang umaga, matapos mag-almusal, ay nagtungo si Adrian sa ilog. Habang nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng ilog, ay natanaw niya mula sa di kalayuan ang pagdating ni Liwayway. Bitbit nito ang isang batya ng labahan. Pumwesto ito sa gilid ng ilog at nagsimulang maglaba. Makalipas ang ilang minuto, ay 2 lalaki ang lumapit kay Liwayway. May hindi magandang naramdaman si Adrian, pero nanatili lang siya sa kanyang kinauupuan. Kinausap ng 2 lalaki si Liwayway at nakita niya ang hindi magandang reaksyon sa muka ng dalaga. Doon na tumayo si Adrian at mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ni Liwayway. Napansin niya ang takot sa muka ng dalaga. Liwayway, binabastos ka ba ng 2 to? Hoy, kayong 2, umalis nga kayo dito. Para sa kaalaman nyo, black belter ako sa taekwondo. Marunong din ako ng karate. Baka gusto nyong makatikim ng sipa at suntok ko. Bumakas ang takot sa mukha ng 2 lalaki at walang imik na umalis ang mga yon. Kala nyo mga duwag naman pala kayo Binabastos ka ba nila, Liwayway? Oo, madalas nilang gawin yon kapag nakikita ako rito sa ilog. Hayaan mo, siguro naman matatakot na silang gawin ulit sa iyon. Maraming salamat pala ha. Kahit palagi kitang itinataboy, tinulungan mo pa rin ako. Siyempre hindi ako papayag na may nambabastos sa'yo, Liwayway. Oo nga pala, baka nakalimutan mo na ang pangalan ko. Ako nga pala si Adrian, galing ako sa Maynila, nagbabakasyon lang ako rito. Inilahad ni Adrian ang isa niyang kamay. Tinanggap naman yun ng tila nahihiyang si Liwayway. Gusto mo bang tulungan kita sa paglalaba mo? Wala naman akong ginagawa ngayon Hindi na kailangan. Isa pa baka makita ka ni tatay. Baka kung ano pang isipin niya at paniguradong magagalit siya. Ganun ba? Grabe din ang pagprotekta sa'yo ng tatay mo, no? Pero normal lang naman yun kasi babae ang anak niya Sige na, Adrian. Iwanan mo na ako rito. Maraming salamat ulit. Hindi na ipinilit pa ni Adrian na manatili sa tabi ni Liwayway kahit gusto pa sana niya itong makausap ng matagal. Ngunit masaya siyang naglakad palayo dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay kinausap na siya ng maayos ni Liwayway. Mas lalo tuloy lumaki ang pag-asa niya na hindi magtatagal ay magiging magkasintahan na sila ng napakagandang dalaga na yon. Simula noon ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa pakikitungo ni Liwayway kay Adrian. Hindi na umiiwas ang dalaga tuwing nagkikita sila sa ilog. Pakiramdam ni Adrian ay tuluyan ng nagiba ang pader na nasa pagitan nilang dalawa. Hanggang isang umaga, habang magkatabing nakaupo sina Adrian at Liwayway sa malapad na bato sa tabi ng ilog, ay naisipan ni Adrian na ipaalam kay Liwayway ang nilalaman ng kanyang puso. Liwayway,
Gusto kong maging honest sa'yo eh. Nung unang beses kitang nakita, alam mo ba na nahulog na kagad ang loob ko sa'yo? Hindi ko alam. Pero parang may kung ano sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Simula nang nakita kita, ay hindi ka na naalis-alis sa isipan ko. Seryoso ako nung sinabi ko sa'yo na gusto kitang ligawan. Handa kong patunayan sa'yo na kahit na anong paraan, na seryoso ako sa'yo. Ibaling mo na lang sa ibang nararamdaman mo, Adrian. Hindi akong babaeng nararapat para sa'yo. Hindi totoo yan, Liwayway. Alam kong may nararamdaman ka rin sa akin, pero parang may kung anong pumipigil sa'yo. Ang tatay mo ba? Ayaw lang ako masaktan ng tatay ko pagdating sa pag-ibig. Ang sabi niya, walang lalaking tatanggap sa akin. Ako, tanggap kita, Liwayway. Wala akong pakialam kahit pa sinasabi ng mga tao na aswang kayo ng tatay mo. Hindi ako naniniwala na totoo yun. Biglang natigilan si Liwayway sa sinabing yun ni Adrian. Napansin ni Adrian ang bahagyang gulat sa mga mata ng dalaga. Alam mo ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa amin? Kung ganun, bakit lumalapit ka pa rin sa akin? Dahil hindi ako naniniwalang aswang kayo. Tsaka sa ganda mong yan, magiging aswang ka. Sobrang imposible naman yata. Paano kung sabihin kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa amin? Gugustuhin mo pa rin ba ako, ha Adrian? Si Adrian naman ang natigilan. Tinitigan niya ang magandang muka ni Liwayway at hinintay niyang bawiin ito ang sinabi, pero hindi yun nangyari. Nagbibiro ka lang naman, di ba? Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinabi ko na aswang kami ng aking itay. Ngunit sa ngayon, ay ang tatay ko pa lamang ang aswang dahil hindi pa niya ipinapasa sa akin ang pagiging aswang niya. Pero darating ang panahon, kapag handa na ako, ay magiging kagaya rin niya ako. Ayoko magsinungaling sa iyo, Adrian. Ngayon pa lang, ay gusto ko nang malaman mo ang totoo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti kung handa ka ba talagang mahalin ang babaeng kagaya ko. Hindi nakapagsalita si Adrian. Labi siyang nagimbal sa revelasyong yun ni Liwayway. Umuwi siya sa bahay ni na Pablo na pinag-iisipan kung ano ang kanyang magiging desisyon. Ngunit sa halip na matakot, ay nanaig ang damdamin ni Adrian para kay Liwayway. Sigurado siya na seryoso na siya kay Liwayway at hindi niya ito igagaya sa mga babaeng pinaglaruan niya. Ipinagpatuloy ni Adrian ang panliligaw kay Liwayway, ngunit ang bagay na yon ay naging lihim kay Lauro. Kapag nagkikita sila ni Liwayway sa ilog, ay palagi niya itong binibigyan ng bulaklak na pinipitas niya sa tanim ng kapitbahay ni na Pablo. Hinayaan ni Adrian na makilala siya ni Liwayway at ganun din si Liwayway sa kanya. Kapag may pagkakataon, ay namamasyal sila sa bayan, kumakain sila o hindi kaya ay nanonood sa sinihan. Isang hapon ay nagkita muli sina Adrian at Liwayway sa ilog. Gaya ng nakasanayan ay naupo sila sa malapad na bato at doon sila nag-usap. Liwayway, may itatanong pala ako sa'yo. Pero kung hindi ka komportabling sagutin, ay kahit wag mo lang sagutin. Liwayway, hindi ba aswang kayo ng tatay mo? Hindi ba kayo pumapatay ng mga tao? Hindi lahat ng aswang ay pumapatay ng tao, Adrian. Gaya na lang ni tatay. Mga hayop sa gubat lang ang binibiktima niya. Hindi siya gaya ng ibang aswang dito sa baryo na tao ang binibiktima. Kaya kahit alam ng mga tao rito na aswang kami, ay hindi nila kami pinapaalis. Alam kasi nila na kahit noon pa, ay hindi kami nananakit ng mga tao. Mabuti naman pala kung ganun. Sa totoo lang, noon na hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero nung inatake kami ng aswang, nung hinarana kita, inaniwala na ako. Si Itay ang aswang na umatake sa inyo ni Pablo noon. Ano? Talaga ba? Oo nga, Adrian. Pero wala siyang balak na saktan kayo. Gusto rin niya kayong paalisin at takutin para hindi na kayo bumalik sa amin. Ama palang sinabi ni Pablo. Si Mang Lauro nga ang aswang na yun. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay napansin ni Adrian ang pagguhit ng takot sa mukha ni Liwayway.
Nanlaki ang mga mata nito na parang may nakita itong nakakatakot. Sinundan niya ang tinitignan ng dalaga at maging siya ay natakot nang makitang palapit sa kanila si Mang Lauro na may tangang itak. Sabay silang tumayo at agad na iniharang ni Liwayway ang sarili sa gitna ni na Adrian at Mang Lauro. Sinasabi ko na nga ba at nakikipagkita ka sa lalaking yan, Liwayway. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin. Sasaktan ka lang ng lalaking yan. Mang Lauro, nagkakamali po kayo. Hindi ko po sasaktan si Liwayway. Mahal ko po talaga siya. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Akala mo ba ay malilinlang mo ko? Alam kong likaw ng bituka ng mga taga-syudad na gaya mo. Pinaglalaroan nyo lang ang mga babaeng taga-baryo dahil alam nyo na madaling mabilog ang ulo nila. Pero hindi ako papayag na gawin mong laruan ang aking anak. Liwayway, umuwi na tayo. At ayoko nang nakikipagkita ka pa sa lalaking yan kahit kailan. Lumapit si Liwayway kay Adrian at hinawakan ito sa kanyang braso. Itay, palagi ko po kayong sinusunod. Mula pagkabata ay wala po akong ibang ginawa kundi ang sundin ang lahat ng sinasabi nyo. Pero sa pagkakataon nito, ay hayaan niyo po ako magdesisyon para sa sarili ko. Talagang ang nabilog na ng lalaki niya ng ulo mo. Lumayo ka sa kanya. Sasaktan ka lang ng lalaki niyan. Hindi, Itay. Nararamdaman kong totoo po ang pagmamahal ni Adrian sa akin. At isa pa, nobyo ko na po siya. Magkasintahan na po kami. Natigilan si Adrian sa sinabing yun ni Liwayway. Hindi makapaniwalang napatingin si Adrian sa dalaga. Liwayway, totoo bang sinabi mo? Boyfriend mo na ako? Oo, sinasagot na kita, Adrian. At ang sagot ko ay oo. Dahil sa narinig ni Adrian, ay biglang lumakas ang kanyang loob. Diretso siyang tumingin kay Mang Lauro. Narinig niyo naman po siguro sinabi ni Liwayway. Magkasintahan na po kami. Kung duda po kayo sa nararamdaman ko para sa anak nyo, ay handa ko po yung patunayan sa inyo. Tumiim ang bagang ni Mang Lauro. Matagal bago ito muling nagsalita. Sige, gusto kong patunayan mo sa akin kung mahal mo ba talaga ang anak ko. Mamayang gabi ay magtungo ka sa aming kubo. Ikaw lang ang magpunta roon at ayokong may kasama ka. Liwayway, tara na. Umuwi na tayo. Hinilan ni Lauro si Liwayway palayo kay Adrian. Wala nang nagawa si Liwayway kundi ang sumama sa tatay nito. Nang lumingon sa kanya ang dalaga ay nakangiti siyang kumaway. Hindi pa rin makapaniwala si Adrian na sa araw na yun ay naging magkasintahan na sila ng dalagang ilang araw na niyang nililigawan. Inagabihan ay hinintay ni Adrian na makatulog sina Pablo at Lolo Lauro bago siya lumabas ng bahay. Mag-isa siyang naglakad patungo sa bahay ni na Liwayway. Wala siyang kahit na anong dala maliban sa lakas ng loob. Hindi man niya alam ang mangyayari sa gabing yun, ay handa pa rin siyang harapin si Lauro at patunayan dito na totoo ang pagmamahal niya para sa anak nitong si Liwayway. Nang makarating si Adrian sa kubo ni na Liwayway, ay marahan siyang kumatok sa pinto. Pinagbuksan siya ni Liwayway at pinatuloy siya nito. Maliit lamang ang bahay ni na Liwayway. Meron dong isang papag at ilang gamit sa pagluluto. Walang lamesa at mga upuan, kaya sa sahig na lang sila naupo. Nasaan pala ang tatay mo? Ang sabi niya ay dalhin kita sa likod ng bahay kapag dumating ka na. Kinuha ni Liwayway ang lampara at nauna itong lumabas ng bahay. Huminga ng malalim si Adrian. Mas pinalakas niya ang kanyang loob na harapin si Lauro. Sumunod na siya kay Liwayway at pagdating sa likod ng bahay ay nakita nila si Mang Lauro na nakatayo habang nakatalikod. Mang Lauro, nandito na po ako. Nasabi na pala sa'yo ni Liwayway na mga aswang kami. Opo. At bakit hindi mo nilayuan si Liwayway kahit alam mong darating ang panahon na magiging kagaya ko rin siya? Dahil mas malaki po ang pagmamahal ko sa anak nyo, kaya tanggap ko po kung ano siya. Isa pa, naniniwala po ako na hindi po kayo nananakit ng mga tao.
Para sa akin ay malaking bagay po yun, kahit pa sabihin na aswang kayo. Humarap si Mang Lauro kina Adrian at Liwayway. Habang naglalakad ito, palapit, ay mabilis na nagbago ang anyo nito. Naging parang paniki ang itsura ni Mang Lauro. Tinubuan ito ng 2 malalaking pakpak sa likod. Nanlamig si Adrian. Sa kabila ng takot, ay hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Inilapit ni Mang Lauro ang mukha nito sa mukha ni Adrian. Pagmasdan mong mabuti ang aking anyo. Darating ang panahon na magiging ganito rin ang itsura ni Liwayway. Mamahalin mo pa rin ba ang anak ko kahit isa na siyang ganap na aswang? Gaya po na sinabi ko kanina, ay tanggap ko po si Liwayway kahit sino o ano pa siya. Wala po akong pakialam kung maging aswang pa siya na kagaya nyo. Maraang inilayo ni Mang Lauro ang mukha nito kay Adrian. Muli itong bumalik sa pagiging tao. Humahanga ako sa iyo, Adrian. Bihira ang lalaking kagaya mo. Ngayon ay pinapayagan ko ng relasyon nyo ng aking anak. Ngunit isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo. Huwag na huwag mong paiiyakin o sasaktan si Liwayway. Sa oras na gawin mo yon, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Hindi ako pumapatay ng tao, pero kaya kong pumatay kapag si Liwayway na ang naargabyado. Nangangako po ako sa inyo, Mang Lauro. Wala po akong ibang gagawin kundi ang mahalin lang si Liwayway. Hindi ko po siya sasaktan. Isang marahang tango ang isinagot ni Lauro at naglakad na ito papunta sa loob ng kubo. Nagyakap ng maigpit sina Adrian at Liwayway. Napakasaya nila dahil sa wakas ay hindi natutol si Mang Lauro sa kanilang pag-iibigan. Ibig sabihin ay hindi na nila kailangan magtago rito at malaya na silang ipahayag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Simula noon ay hindi na kailangang itago ni na Adrian at Liwayway ang kanilang pag-iibigan sa lahat, lalong-lalo na kay Mang Lauro. Malaya na silang nakakapaglakad habang magkahawak ang kanilang mga kamay at nakakapagharutan na rin sila habang naliligo sa ilog. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Adrian si Liwayway na ngumiti ng walang takot o pag-aalinlangan. Si Pablo naman, na dating tutol sa relasyon ni na Adrian at Liwayway, ay wala nang nagawa kundi tanggapin na talagang nagmamahalan na ang dalawa. Isang hapon, habang mag-isang nakaupo si Adrian sa labas ng bahay ni na Pablo, ay lumapit sa kanya si Pablo at inabot ang isang stick ng banana Q. O Chong, magmerienda ka na muna. Salamat Chong ha, tamang-tama to. Kasi medyo gutom na ako eh. Chong, alam mo bang pinag-uusapan ka ng ilang tao rito sa baryo? Ang sabi nila, aswang daw ang girlfriend mo. Eh ano naman kung aswang si Liwayway? Ang importante ay hindi sila nananakit ng tao. Saka wala akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao rito. Hindi naman ako magiging masaya kung palagi kong papakinggan ang mga opinyon nila. Grabe, ibang-iba ka na talaga ngayon, Adrian. Kahit ako hindi nga rin makapaniwala na magagawa ako magbago eh. Sa totoo lang nung una, bala ko talagang paglaruan lang si Liwayway. Pero hindi ko alam kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin at bigla ako naging seryoso sa kanya. Hay nako, iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Pero maiba ko, Chong. Hindi naman sa binabasag ko ang kasiyahan mo ngayon kasi girlfriend mo na si Liwayway. Paano nga pala yung babaeng nabuntis mo sa Maynila? Nasabi mo na ba kay Liwayway ang tungkol sa bagay na yon? Biglang natahimik si Adrian sa tanong na yon ng kanyang kaibigang si Pablo. Naalala niya ang problemang kanyang tinakasan na hanggang sa sandaling yon ay hindi pa niya nabibigyan ng solusyon. Sa totoo lang nakalimutan ko na ang bagay na yun dahil kay Liwayway. Pero parang hindi pa ako handang sabihin kay Liwayway ang tungkol dun. Baka kasi magalit siya kung ano pa ang isipin niya tungkol sa akin Baka isipin niya na gagawin ko rin yun sa kanya. Yun bang kapag nabuntis ko siya ay bigla na lang ako mawawala? Iyan ang wag na wag mong gagawin. Sigurado ko na kapag sinaktan mo si Liwayway ay magagalit sa iyo ng sobra si Mang Lauro. Pero sana ay magkaroon ka na ng lakas ng loob
Naharapin ang iniwanan mong problema sa syudad. Mas magaan sa kalooban kung alam mo sa sarili mo na wala kang inergabyadong tao, Chong. Habang inuubos ni Adrian ang banana cue, ay nag-iisip siya ng dapat niyang gawin. Naisip niya na bumalik sandali sa syudad upang ayusin ang problema niya roon. Ngunit dahil sa wala siyang maisip na paraan kung paano yun aayusin, ay nagdesisyon muna siya na manatili sa lugar ni na Pablo at maging masaya sa piling ni Liwayway. Isang araw, naisipan ni Adrian na mag-isang magtungo sa bayan upang bumili ng mga personal na bagay na kailangan niya. Paubos na kasi ang deodorant niya at kailangan niya ng palitan ng kanyang toothbrush. Pagdating sa bayan, ay nagpunta siya sa isang maliit na grocery store. Inuna niyang bilhin ang mga kailangan niya at bumili na rin siya ng ilang grocery items para kahit paano ay matuwa naman sa kanya si Lolo Ador. Habang nakapila sa counter, ay naramdaman ni Adrian ang pag-vibrate ng cellphone niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilabas ni Adrian ang kanyang cellphone at namangha siya dahil nakasagap yon ng signal kahit mahina. 2 text message ang kanyang natanggap mula sa kaibigan niyang lalaki at sa kanyang kapatid. Unang binasa ni Adrian ang mensahe mula sa kanyang kaibigan. Nanginig ang buong katawan niya matapos basahin ang mensaheng yon. Anak ng, totoo ba to? Hindi ako ang ama ng dinadala ng babaeng nagsabi na nabuntis ko. Ayon sa mensahe ng kaibigan ni Adrian, ay nagpakilala na ang totoong nakabuntis sa babaeng yon at nakatakda ng magpakasal ang dalawa. Sinabi rin ng kanyang kaibigan na hindi niya na kailangang magtago pa. Labis ang kasiyahan ni Adrian ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay nagiging tama na ang lahat para sa kanila ni Liwayway. Ngunit ang mensahe mula sa kapatid niya ang bumasag sa kanyang kasiyahan. Nakalagay sa mensaheng yon na nasa ospital ang nanay nila dahil inatake ito sa puso at kritikal ang lagay nito. Agad na nag-reply si Adrian sa kanyang kapatid at sinabi niya na uuwi siya agad upang mapuntahan niya sa ospital ang kanilang nanay. Matapos makapagbayad ng mga pinamili, ay agad na umuwi si Adrian. Pagdating niya sa bahay ni na Pablo, ay wala roon si Lolo Ador at ang hinala niya ay umalis ito dahil merong gagamutin. Si Pablo naman ay wala rin dahil nasa trabaho ito. Mabilis siyang nag-empake ng mga damit at gamit niya. Hindi na niya nagawang ilagay ng maayos ang mga yon sa kanyang bag. Ang tanging nasa isip niya ng sandaling yon ay ang makabalik kagad sa Maynila upang makita ang totoong kalagayan ng kanyang ina. Matapos mag-empake, ay umalis na si Adrian ng bahay ni na Pablo. Mabuti na lang ay may tricycle na nakaabang sa may labas ng gubat, kaya diretso na siyang nagpatid sa bus kahit malaki ang kanyang binayaran. Nang nakaupo na si Adrian sa loob ng bus, ay saka lang niya naalala si Liwayway. Si Liwayway, lagot. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Nalito si Adrian. Hindi niya alam kung babalik ba siya sa baryo para magpaalam kay Liwayway o mananatili na lang siya sa bus dahil malapit na yung mapuno ng pasahero. Di bale, babalik na lang ako at saka ako magpapaliwanag kay Liwayway. Sigurado ako na maiintindihan naman niya ako eh. Makalipas ang ilang sandali ay umandar na ang bus. Hindi pa rin nawala ang labis na pag-aalala ni Adrian para sa kanyang ina na nasa ospital. Nang makarating sa Maynila si Adrian, ay agad niyang pinuntahan ng ospital kung saan nakakonfine ang nanay niya. Nalaman niya sa doktor na kritikal ang lagay nito. Nang makausap niya ang kanyang kapatid, ay sinabi nito ang tungkol sa babaeng nagsabing nabuntis niya. Alam na rin pala nito na hindi talaga siya ang nakabuntis sa babaeng yon at sadyang ipinaako lang sa kanya ang isang responsibilidad na hindi naman talaga para sa kanya. Matapos ang 2 linggo, ay gumuho ang mundo ni Adrian nang tuluyan ng pumanaw ang kanyang ina. 5 araw itong ibinurol bago inilibing. Hindi muna nakabalik si Adrian sa baryo ni na Pablo dahil kailangan niyang alalayan ang kanyang mga kapatid
at ang kanyang tatay. Alam niya na mas kailangan siya ng mga ito at patuloy siyang naniniwala na sa pagbabalik niya sa baryo ni na Pablo ay maiintindihan ni Liwayway kung bakit siya biglang nawala ng matagal. Halos 2 buwan ang nakalipas bago tuluyang nakabalik si Adrian sa baryo ni na Pablo. Gabi na nang makarating siya roon at gulat na gulat sina Pablo at Lolo Ador nang makita siya. Oh, ba't parang nakakita naman kayo ng multo? Ako to! Totoo ko! Hindi ako aparisyon! Adrian, nagbalik ka. Bakit? Ano bang akala mo? Hindi na ako babalik? Alam mo na hindi ako pwedeng hindi bumalik dahil nandito ang girlfriend ko. Hoy! Ikaw, Adrian! Akala mo ba ay masaya ko na nandito ka na naman? Wala ka talagang magandang pag-uugali. Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam sa amin ang aking apo. Alam mo bang kung ano-ano nang naisip namin? Dahil pag-uwi namin ay wala ka na rito sa bahay. Naku, pasensya na po kay Lolo Ador. Biglaan po kasi talaga ang nangyari ng araw na yun eh. Nagpunta kasi ako noon sa bayan. Nakasagap po ng signal ng cellphone ko. At natanggap ko po ang text sa akin ng kapatid ko. Nasa ospital daw po ang nanay ko. Wala naman po kayo rito ni Pablo pag uwi ko, kaya hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo. Ganun naman pala nangyari, Lolo. Huwag ka na magalit kay Adrian. Kumusta na pala nanay mo? Magaling na ba siya? Nakalabas na ba siya ng ospital? Yun lang, Chong. Sa kasamang palad, wala na si Mama. Patay na siya. Napayuko si Adrian upang itago ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya ay umangat ang mukha niya at isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya. Oo nga pala, kailangan kong puntahan si Liwayway. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya dahil paniguradong kung ano-ano na ang iniisip niya. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa kanya nung umalis ako kasi talaga nagmamadali ako. At oo nga pala, Pablo, may magandang balita. Hindi ako ang ama ng baby na dinadala ng babaeng nagsabing nabuntis ko. Nagpakita yung totoong nakabuntis sa kanya at ikakasal na sila sa susunod na buwan. Wala na akong dapat na ikatakot pa. Inilapag ni Adrian ang dala niyang bag sa sahig. Lalabas na sana siya nang biglang hinawakan ni Pablo ang braso niya. Sandali lang, Adrian. Pablo, kung may sasabihin ka sa akin, mamayang pagbalik ko na lang. Kailangan ko talagang makausap si Liwayway ngayon. Bukas mo na lang puntahan si Liwayway. Sasamahan pa kita kung nasan siya. Anong ibig mo sabihin? Lumipat na ba ng bahay si Liwayway? Sundin mo na lang ang kaibigan mo, Adrian. Sa ngayon, ay magpahinga ka na lang muna. Nagtataka man, tila may laman ang mga sinabi ni na Pablo at Lolo Ador. Kaya sinunod na lamang niya ang dalawa. Napagtanto niya na mas maganda sa umaga na lang niya kausapin si Liwayway upang hindi na niya ito magambala pa kung sakaling tulog na ito ng oras na yon. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising si Adrian. Magala siyang kumain ng almusal kasabay ni na Pablo at Lolo Ador. Matapos kumain ay agad niyang inaya si Pablo na samahan siya sa bahay ni na Liwayway. Ngunit nagtaka siya nang sabihin ni Pablo na wala na si Liwayway sa bahay nito at sasamahan siya nito sa lugar kung saan naroon ang kanyang nobya. Kinakabahan si Adrian habang naglalakad sila ni Pablo. Walang imik ang kaibigan niya at hindi niya nagustuhan ang pananahimik nito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa isang lugar na hindi inaasahan ni Adrian na pupuntahan nila ni Pablo. Nasa sementeryo sila ng baryong yun. Teka, Pablo. Anong ginagawa natin dito? Sumunod ka na lang sa akin at dadaling kita kay Liwayway. Basta, tatagan mo ang loob mo, ha? Patuloy na sumunod si Adrian sa kanyang kaibigan. Hindi na maganda ang pakiramdam niya ng sandaling yun. Huminto si Pablo sa tapat ng isang puntod na may lapida na nakasulat ang pangalan ni Liwayway. Nanginig ang buong katawan ni Adrian. Napaluhod siya sa lupa at sumabog ang luha niya habang hinahaplos ang malamig na lapida. Bakit? Ano nangyari, Pablo? Ano nangyari kay Liwayway? Nung umalis ka, nang walang paalam,
ay hindi lang kami ni Lolo Ador ang nag-alala sa'yo. Mas sigit na nag-alala si Liwayway sa'yo. Araw-araw siya nagpupunta sa bahay para tanungin kung bumalik ka na. Wala naman kaming maibigay na sagot sa kanya kasi hindi rin namin alam kung bakit ka biglang umalis eh. Nang sabihin ko kay Liwayway na baka nagpunta ka sa Maynila, ay nagdesisyon siyang puntahan ka roon. Tsaka sa maampalad, nahulog sa bangin yung sinasakyan niyang bus at isa siya sa mga nasawi. Tuluyang napahagulgol si Adrian sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng ilang buwan ay dalawang importanteng tao sa buhay niya ang nawala. Una ay ang kanyang ina at ang pangalawa ay si Liwayway. Kasalanan ko to. Kung nagpaalam lang sana ako sa kanya ng maayos, ay hindi niya maiisipang magpunta sa Maynila. Hindi sana siya na-aksidente. Kasalanan ko to! Kasalanan ko to! Wala kang kasalanan sa nangyari, Adrian. Hindi natin kontrol ang mga mangyayari. Patuloy na umiyak si Adrian sa harapan ng puntod ni Liwayway. Napakarami niyang plano para sa kanilang dalawa na hindi na magkakaroon ng katuparan. Labis siyang nalungkot sapagkat kung kailan nahanap na niya ang babaeng seseryosohin niya, ay nawala naman ito kagad sa kanya. Namumugto ang mga mata ni Adrian nang bumalik sila sa bahay ni na Pablo mula sa sementeryo. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na wala na si Liwayway. Wala sa sarili na umupo siya sa mahabang upuan sa sala. Inabutan siya ng isang basong tubig ni Pablo pero hindi niya yun tinanggap. Tahimik lang na nakatingin si Lolo Ador sa kanya. Si Mang Lauro, kailangan ko siya makausap. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Mas makakabuti kung wag mo nang gawin ang sinabi mong yan. Pero bakit po, Lolo? Nang mamatay si Liwayway, ay walang ibang sinisi si Lauro kundi ikaw. Ikaw ang sinisisi niya kung bakit ginusto ni Liwayway na magtungo sa syudad. Nakipaglibing kami noon kay Liwayway at sinabi niya sa akin na wag lang niyang malalaman na nandito ka ulit sa aming baryo dahil talagang papatayin ka niya. Alam mo naman na isang aswang si Lauro at kayang-kaya niyang gawin ang sinabi niyang yon. Biglang naalala ni Adrian ang sinabi noon ni Mang Lauro sa kanya na kapag sinaktan niya si Liwayway ay papatayin siya nito kahit hindi ito pumapatay ng tao. Pero Lolo Ador, baka kapag kinausap ko siya at nagpaliwanag ako sa kanya ay maiintindihan niya ako. Kailangan ko rin po sigurong harapin ang galit ni Mang Lauro dahil totoong may kasalanan ako sa pagkamatay ni Liwayway. Kung gusto mo na sumunod kay Liwayway sa kabilang buhay ay gawin mo yan. Pero nararamdaman ko ang galit ni Lauro. Hindi nga lang yun basta galit, kundi puot na. Namatayan ng anak si Lauro at hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin sa'yo. Adrian, mas makakabuti siguro na bumalik ka na sa Maynila at wag na munang bumalik dito. Pinag-isipang mabuti ni Adrian ang mga sinabi sa kanya ni Lolo Ador. Makalipas ang ilang sandali, ay napagtanto niyang tama ito. Ipinaalam niya kina Pablo at Lolo Ador na bukas ng umaga ay aalis na siya upang magbalik sa Maynila. Naisip niya na hindi pa yun ang tamang panahon upang kausapin niya ang tatay ng kanyang namayapang nobya. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga na si Adrian at tulog na sina Pablo sa tabi niya, ay kakaibang kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso. Tahimik siyang lumuha habang binabalikan ang masasayang alaala nila ni Liwayway. Ngunit nabasag ang katahimikan ng gabi nang marinig niya ang galit na sigaw ni Mang Lauro sa labas ng bahay. Adrian! Alam ko nandiyan ka sa loob. Lumabas ka, tarapin mo ako! Akala mo ba ay hindi ko malalaman na bumalik ka na? Sabay na napabalikwas ng bangon sina Adrian at Pablo. Lumabas sila ng kwarto at kasabay din nilang lumabas si Lolo Ador sa kwarto nito. Ako na bahalang makipag-usap sa kanya, Adrian. Dito ka na lang at huwag ka nang lalabas. Lumabas si Lolo Ador at isinarado nito ang pinto. Mula sa loob ng bahay ay narinig ni na Adrian ang pag-uusap ng matandang lalaki at ni Mang Lauro.
Ador, ilabas mo si Adrian. Wala rito ang hinahanap mo, Lauro. Hindi mo ako maluloko. Naaamoy ko sa Adrian sa loob ng bahay mo. Ilabas mo siya. Dahil kung hindi, ay ako ang gagawa ng paraan para makapasok ako. At sa loob mismo ng bahay mo, ay papatayin ko lalaking yon. Hindi na nakatiis si Adrian. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang pinto. Wala nang nagawa si Pablo para pigilan siya. Nang makalabas na siya ng bahay, ay agad na sumalubong sa kanya ang galit na muka ni Mang Lauro. Ikaw na hayop ka. Nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan ang anak ko. Pero anong ginawa mo? Bigla ka na lang naglaho. Iniwan mo siya pagkatapos mo siyang pagsawaan. Mang Lauro, nagkakamali kayo. Makinig muna kayo sa akin. Hayaan niyo ako makapagpaliwanag. Maibabalik pa ba ng paliwanag mo ang buhay ni Liwayway? Ang dapat sa'yo ay mamatay na rin! Nagimbal silang lahat nang mabilis na nag-anyong aswang si Mang Lauro. Sumugod ito kay Adrian, pero agad siyang hinila ni Lolo Ador pabalik sa loob ng bahay. Isasarado na sana nila yun, ngunit hindi nila yun nagawang ipinid dahil itinulak yun ni Mang Lauro mula sa labas. Pilit naman yung isinasarado ni na Lolo Ador at Adrian. Pablo! Kunin mo ang itak ko sa kusina! Bilisan mo! Tumakbo sa kusina si Pablo upang kunin ang itak. Pagbalik nito, ay inabot nito kay Lolo Ador ang itak. Ngunit sa pagkakataong yun, ay hindi na kinaya ni na Adrian at Lolo Ador ang lakas ng aswang na si Mang Lauro. Malakas nitong itinulak ang pinto at tuluyan na yung nabuksan. Napahiga sina Adrian at Lolo Ador sa sahig. Sinunggaban ni Mang Lauro si Adrian at nang pumaibabaw ito sa kanya, ay itinaas nito ang matutulis nitong mga kuko. Isinangga ni Adrian ang kanyang braso. Napasigaw siya nang maramdaman niya ang malalim na pagbaon ng mga kuko ng aswang sa kanyang balat. Sisiguraduhin ko na hanggang sa impyerno ay pagsisisihan mo ang ginawa mo sa anak ko! Sasakmalin sana ni Lauro si Adrian, pero bigla itong tinaga ni Lolo Ador sa likod. Malakas na napasigaw si Mang Lauro at dumagundong sa apat na sulok ng bahay ang sigaw nito. Malakas na sinipa ni Lolo Ador sa muka ang aswang. Umalis si Mang Lauro sa ibabaw ni Adrian upang harapin ang matandang lalaki. Sunod namang kumilos si Pablo na dala ang isang garapon ng asin. Walang tigil nitong sinabuyan si Mang Lauro. Nalapnos ang balat ni Mang Lauro at napaatras ito habang sumisigaw. Agad namang nilapitan ni Lolo Ador si Mang Lauro at nang akmang tatagain ng matandang aswang, ay mabilis na hinawakan ni Adrian ang kamay ni Lolo Ador. Huwag, Lolo Ador! Huwag mo siyang papatayin! Kung hindi niyo ako papatayin, ay ikaw ang papatayin ko, Adrian! Isasama ko na rin ang matandang lalaki na yan! Tinignan ni Adrian si Mang Lauro diretso sa mata nito. Nagsimulang malaglag ang luha niya. Mang Lauro, hindi ko po gustong mamatay si Liwayway. Nagmamadali po akong umalis doon dahil nasa ospital po nanay ko. Totoong mahal ko po ang anak nyo. Hindi po ako babalik dito kung hindi ko siya mahal. Pero kung ang kamatayan ko magiging dahilan para gumana ang kalooban nyo, sige, patayin nyo na ako ngayon. Pero wag nyo na pong idamay pa sina Lolo Ador at Pablo. Maniwala po kayo. Mahal na mahal ko po ang anak nyo. Mahal na mahal ko po si Liwayway. At gaya nyo, ay sobra rin po ako nasasaktan sa pagkawala niya. At kung talagang iniisip niyo na may kasalanan ako sa nangyari sa kanya, patawarin niyo po muna ako sana, bago niyo ako patayin. Matapos magsalita ni Adrian, ay unti-unting bumalik sa pagiging tao si Mang Lauro. Walang tigil ang pag-agos ng luha nito habang matiim na nakatingin kay Adrian. Marahang tumayo si Mang Lauro at walang imik na lumabas ng bahay na yon. Napaluhod si Adrian sa sahig. Napahagulgulo siya. Kahit walang sinabi si Mang Lauro sa kanya bago ito umalis,
ay naramdaman niya ang pagpapatawad nito. Pagsapit ng umaga, ay umalis na si Adrian sa baryo ni na Pablo at bumalik siya ng Maynila. Dala ang alaala ni Liwayway. Kusang nagbago si Adrian at simula noon ay hindi na siya nanloko pa ng babae. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay at nag-focus siya sa kanyang trabaho upang kahit paano ay sandali niyang makalimutan ang pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya na si Liwayway. Makalipas ang 3 taon, muling pumasok ang pag-ibig sa buhay ni Adrian. Isang babae ang muling nagpatibok ng kanyang puso. Nang magpakasal sila, ay hindi niya kinalimutan na imbitahan sina Pablo at Lolo Ador. Ayon sa dalawa, matapos ang gabi na umatake sa kanila si Lauro, ay umalis na ito sa baryo at walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Masayang namuhay sina Adrian at ang kanyang asawa sa Maynila. Hindi nagtagal ay binihiyaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan niyang Liwayway. Nang ito ay binyagan, ay inimbitahan niya sina Pablo at Lolo Ador dahil na rin sa pangako nila sa isa't isa na kung sino ang unang magkakaanak ay magiging ninong ng kanilang anak. Ikinuwento niya rin sa kanyang asawa ang tungkol sa babaeng inibig niya sa baryo na anak ng isang aswang. Naintindihan naman ito ng asawa niya. Lalong humanga ang asawa niya sa kanya dahil sa pagiging totoo nito. Naging maayos ang kanilang pagsasama kasama ang kanilang anak at nabuhay sila na puno ng pagmamahalan at pangunawa sa isa't isa. Nagtutulungan upang abutin ang mga pangarap nila sa buhay para sa kinabukasan ng kanilang mga magiging anak.